Nag-aaral ng doktrina ng salita ng Diyos. Kaya nga po ngayong hapong ito ay nagpapasalamat tayo sa Panginoon dahil kahit papaano ay nagkakaroon po tayo ng kaalaman tungkol sa kung sinong Diyos ba ang ating pinaglilingkuran. O hindi lamang sapat na kilala mo ang Diyos sa pangalan, dapat kilala natin ang Diyos kung sino siya. O yun po ang dapat. At tayo po'y natapos, mga kapatid, sa ating doctrine class last Sunday afternoon sa nature. Amen? Kung di ako nagkakamali. No? At ang huling tinalakay po natin dyan is letter B. No? Tama ba? God is a person. And as a person, ay meron pong kakayanan ng Diyos na sabi nga dyan, lumikha. No? To destroy. He also provides, He promotes, He cares. He hears, He hates, He grieves, and He loves. Oh. At salamat dahil ang mga bagay na ito hindi po naging lingid sa atin, mga kapatid. Ngayon, meron tayong idea, no, na ang Diyos ay isang persona at siya ay may kakayanan sa mga bagay na ito. So letter C, tayo po ay magpapatuloy sa ating pag-aaral, pero bagong lahat ay tayo pong lahat ay tumayo. Manalangin sa Panginoon. Ama naming Diyos na banal, Diyos ng Israel, magandang hapon po sa inyong Panginoon. Salamat po sa isang napakagandang pribilehyo muli na ipinagkaloob niyo po sa amin upang kami ay sama-sama na saliksikin ang iyong mga salita, Panginoon. Tulungan niyo po kami, O Diyos, kami ay nagpapakumbaba sa iyong paanan. Patuloy na kami, Panginoon, ay turuan tungkol, O Diyos, sa mga prinsipyo na kung saan ay patungkol, Panginoon, sa iyo pong pagka-Diyos. Lalo pa pong lumalim ang aming kaalaman at ang kaalaman na amin pong matatanggap buhat sa iyong mga salita ay siyang magamit, Panginoon, sa aming pagtutumibay sa aming pananampalataya. Maraming salamat, O Diyos, at aming hinihiling din patuloy, Panginoon, ang pangunguna ng iyong Spiritong Banal sa aming kalagitnaan. Patuloy na sansalain niyo po ang lahat ng lalang at gawa ng kaaway, O Diyos, sa hapong ito. Muli, hinihiling po namin na walang ibang maitaas, walang ibang mapuri sa oras na ito kundi ikaw at kalooban niyo po ang siyang maganap sa hapong ito. Ito po ang aming dalangin, Ama, sa matamis na pangalan ng iyong anak, ang aming Panginoon Hesus, sa aming tagapagligtas. Amen. You may be seated. So tayo po ay dito na sa letter C. This is about the nature of God at ang pangatlo na makita po natin ayon sa kalikasan ng Diyos, letter C, is God is one. Again, God is one. When we say God is one, ano pa sa pagkakaunawa po natin, mga kapatid, ang ibig sabihin nito? When we say God is one, ibig sabihin, iisa lang ang Diyos. Amen? Sa Biblia, maraming Diyos. No, pero Diyos-Diyosan. Ngunit kung ating pag-uusapan kung sino ang tunay na Diyos, sa Biblia, isa lang ang sinasabi ng Bible na tunay na Diyos. Amen? At yan ay walang iba kundi ang Diyos ng Biblia. Nandiyan po ba kayo? At upang mapatunayan ngayong hapong ito na ang Diyos ay iisa, ayon sa salita ng Diyos, ay makikita po natin sa aklat ng Deuteronomy chapter 6 verses 4 and 5. Ating tumbuksan ang ating mga Biblia upang ating pong masaksihan ang sinasabi ng talata. Deuteronomy chapter 6 verses 4 and 5. Babasahin ko po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Sundan niyo po ako sa inyong mga Bible. At ang sinasabi po dyan sa verse 4,
Si Ella Raymond, kung nandiyan na po kayo. Amen. Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. Again, the Lord our God is one Lord. Hindi po tayo nagkamali ng binasa. Totoo po, sinasabi ng Biblia na ang ating Panginoon ay iisa lang. Amen? Amen. In verse 5, ano po sabi ng Bible? And thou shalt love the Lord thy God with all thine heart, and with all thy soul, and with all thy mind. Amen, church? Kaya nga po itong tunay na Diyos na ito, naghahanap po ito ng pagmamahal. Amen? Nandiyan po ba kayo? Pagmamahal na kung saan buong pusong pagmamahal. Amen, church? At kung tayo, mga kapatid, ay naniniwala na ang ating Diyos na pinaglilingkuran ay tunay na Diyos, ibigin natin ang Diyos ng buong puso. Amen? Amen. Love the Lord your God with all thine heart. When we say all thine heart, buong puso. Hindi kalahati. Wala tayong ititirang porsyento para sa kaaway. Kundi lahat, yung ating pagmamahal, ibubuhos natin yan sa Panginoon. Nandiyan pa po ba kayo, mga kapatid? Yan ang sabi ng Biblia. With all thine heart. Amen? Ay, nakakalungkot, sa panahon natin ngayon, maraming Kristiyano nagwo-worship sa Panginoon kalahati ang puso. Amen? Pumupunta ng church, umaawit sa Panginoon, nagbibigay sa Panginoon, nagmi-ministry sa Panginoon, kalahati ang puso. No? Bakit, pastor? Nasaan yung kalahati? Nasa trabaho. Nasa school. Nasa business. Nasaan? Maraming pinaglalagakan. Ang sabi ng Bible, ang hinihingi ng Diyos, buong pusong pagmamahal. Nandiyan pa po ba kayo, mga kapatid? Amen. At yan ang sinasabi sa atin ng Bible. Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord, and thou shalt love the Lord thy God with all thine heart, and with all thy soul. Amen? When we say with all thy soul, buong kaluluwa. Amen? Oh. Pero kung tatanungin ng Kristiyano, kumusta yung ating emosyon, palaging nakatuon sa mga makamundong bagay minsan. Hindi natin nila lahat, pero alam niyo minsan, ito kasi ang nangyayari sa panahon natin yun, sa kasalukuyan. Aminin man natin o hindi, mga kapatid. Buhay ang Diyos natin nakikita ng Diyos ang lahat. Amen. Walang nalilingid sa Panginoon. Kung magkukunwari tayo, magtatago tayo sa Diyos, sino niloloko natin? Ang Diyos? Hindi natin manuloko ang Diyos. Hindi natin kayang paglalangan ng Diyos. Amen? We cannot hide from God. You know why? Because we are all transparent before God. Amen. So love the Lord thy God with all thy soul. Amen? Oh. Minsan nalulungkot tayo pag wala nang pambili ng bigas. Wala nang pambili ng loan. Pambayad sa wifi. Amen? Pero pag sa Panginoon, hindi tayo minsan nag-aalala. Yung emosyon natin parang patay. Parang okay lang na, hayaan mo sila ron. Si pastor naman ang tinawag doon, kaya pahala siya. Di ba? Hayaan mo tumutuloy yung church, okay lang yun. Diba? Nandiyan ba mo, bakit mga kapatid? Love the Lord thy God with all thy soul. Amen? And with all thy might. Ng buong kalakasan. Ibigin natin ng Diyos. Ang tanong, saan natin ginugugol ang kalakasan na binibigay ng Diyos? Madalas,
Oh? Walang pwedeng sumagot sa atin yan. No, sa ating kalagitnaan ngayong hapong ito. Ang Diyos ang nakakaalam kung saan natin ini-spend yung ating lakas. Pero ang hinihingi ng Diyos sa atin, with all thy might, amen? Buong kalakasan, ibigin natin ng Diyos. Pastor, selfish ba ang Diyos? Hindi. Hindi siya selfish. Amen. Ang ibig sabihin lamang nito, mga kapatid, mas higit nating bigyang prioridad ang Diyos. Higit sa lahat. Kung mahal mo ang Diyos, siya ang priority mo. Amen? Amen, church? Amen. Oh. Diba? Ang salamat dahil, alam nyo, ang ating pinaglilingkuran, mga kapatid, tunay na Diyos. Amen. Kaya deserve ng Diyos na ibigay natin yung lahat sa Kanya. No? Pagdating sa Panginoon, huwag tayo mag-i-spare. No? Alam nyo, kapag ginawa natin yung bagay na yun, maniwala kayo sa akin, mga kapatid, makikita ninyo ang kapangyarihan ng Diyos. Opo. Makikita ninyo kung papaano gagawa ang Diyos sa buhay ninyo. Kapag minahal ninyo ang Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong kalakasan, makikita ninyo ang ganti ng Diyos. Amen? Eh, hindi pa nga natin iniibig ang Diyos, makikita na natin yung blessing, yung mercy, yung grace na ibinibigay ng Panginoon sa atin. Eh, lalo pa siguro kung ibibigay natin yung hinihingi ng Diyos, mga kapatid. Nandiyan pa po ba kayo? Amen. Diba? Well, our emphasis today in this afternoon, mga kapatid, is about the nature of God. No? At sabi nga po ng ating pag-aaral, let us see, one of His nature, mga kapatid, bilang Diyos, siya ay iisang Diyos lamang. Amen? Wala siyang katulad. In 1 Kings chapter 8, verse 16, please. First Kings chapter 8, verse 16. Nakita po natin? Amen. Verse 60, ano pong sabi ng salita ng Diyos sa verse 60? Basahin ko po at muli niyo pong sundan ang sinasabi po ng salita ng Diyos. At ang sabi po dyan sa verse 16, that all the people of the earth may know, take note of this, may know of what? That the Lord is God, and that there is none else. Amen. Yes. Amen? Amen. And there is none else. Wala nang iba pa. Iisa lang ang Diyos. Amen? There is only one God. Amen? Nauunawaan po natin, mga kapatid. Ay, ang Bible nagsasabi sa atin. In Isaiah chapter 44, verses 6 to 8, ilista niyo po ang mga talatang yan. Yan po ay magiging kapaki-pakinabang para sa atin. Makakatulong para tayo ay lalong magkaroon ng kumpiyansa sa Diyos na ating pinaglilingkuran. Nandiyan na po kayo, Isaiah chapter 44,
verses 6 to 8. Ano po ang sinasabi ng salita ng Diyos? Chapter 44, verse 8. Eh, ang sabi po dyan, follow me. Sabi niya, fear ye not. Verse 6. Sabi niya, thus saith the Lord, the King of Israel, and His Redeemer, the Lord of hosts. I am the first, and I am the last. Nakakasunod po. And beside me, there is no God. You see that? Nakita po natin, mga kapatid. Beside me, there is no God. No? Tanging siya lamang. Wala nang iba. And in verse 7, ano sabi yan? And who as I shall call and shall declare it and set it in order for me, since I appointed the ancient people and the things that are coming and shall come, and let them shew unto them. Nakasunod po tayo mga kapatid, verse 8, fear ye not, neither be afraid. Have not I told thee from that time, and have declared it? Ye are even my witnesses. Is there a God beside me? Yea, there is no God. I know not any. Napakaganda po, mga kapatid. Ito ay isang napakaliwanag na ebidensya na magpapatunay na ang Diyos ay iisa. Nandiyan pa po ba kayo, mga kapatid? Diba? Kaya nga sabi niya sa verse 7, ano sabi yan? And who as I shall call. No, sino ang sabi diyan, and who as I shall call, sinong tatawag sa akin, and shall declare it, at magdedeklara nito, and set it in order for me. Sino mag-aata sa Diyos? No, at sabi diyan, since I appointed the ancient people, siyang siyang simula at siyang wakas. He is the Alpha and the Omega. Amen. Amen. He is the beginning and the end. Amen. Kaya nasabi niya sa verse 8, is there a God beside me? Yeah, there is no God. I know not any. Amen? Isaiah chapter 45, verses 5 and 6. Again, Isaiah chapter 45, verses 5 and 6. Ano pong sabi ng Biblia? Sabi din sa verse 5, I am the Lord, and there is none else. There is no God beside me. I girded thee. Though thou hast not known me. Ano sabi? Verse 6, that they may know from the rising of the sun and from the west that there is none beside me. I am the Lord, and there is none else. Diba? Paulit-ulit itong si Prophet Isaiah na kanyang pinatotohanan na walang ibang tunay na Diyos kundi iisa. No? At yun ang tunay na Diyos ng Biblia. Meron pa ba tayong makikita na talata? In Isaiah chapter 46 verse 9. O, katabi lamang po. Nakita po natin, ano sabi dyan? Remember the former things of old, for I am God, and there is none else. I am God, and there is none like me. Pinagdidiinan, mga kapatid. Grabe yung emphasis dito. Nandiyan po ba kayo? Oh. Kalukuhan naman hindi pa natin
maunawaan ang tungkol sa katotohanan pagdating sa tunay na Diyos. No? At kung ilan ba ang Diyos o kung sino ang tunay na Diyos. No? Ephesians chapter 4. Kaya nga po bilang isang iglesia, ang ating Diyos iisa lang. Amen? O saan po natin makikita yan? Meron ba sinabi, Pastor, sa Bible? Na ang ating Diyos ay iisa lang, dapat? Ephesians chapter 4. Ang tinutukoy po nito, iglesia, church, the body of Christ. Nakita po natin. Ephesians chapter 4. Verse 4 to 6. Ano po sabi niyan? There is one body. Ano yung body na yan? The church. There's one body, one Spirit, even as you are called in one hope of your calling. Verse 5, one Lord. Amen. One faith, one baptism. Verse 6, one God and Father of all, who is above all, and in through all, and in you all. No? Anyway, sa verse na ito, makikita natin ang Trinity dito. Pastor, Trinity? Di ba isa lang ang Diyos? Yes, isa lang ang Diyos. No? Pero, mamaya, at matatalakay po natin ang tungkol sa tinatawag na Trinity. Pastor, meron bang sinabi ang Bible na Trinity? Anyway, there is no such word as Trinity na makikita po tayo sa Bible. Pero, nandun yung emphasis, makikita po natin. No? But anyway, ang ating pinag-uusapan is yung nature ng Diyos na siya bilang Diyos ay iisang Diyos. Amen po ba? Yan po ang bagay na dapat ay tumibay po sa atin, mga kapatid. 1 Timothy chapter 2 verse 5. Yung talata pong bubuksan natin. Under po na letter C. 1 Timothy chapter 2 verse 5. Ano pong sabi? Chapter 2 verse 5, sabi ng Bible, for there is one God and one mediator between God and man, and the man, Christ Jesus. Kahit sa New Testament, makita po natin, mga kapatid, na binibigyan po ng emphasis ang tungkol sa bagay na ito. There is only but one God. Amen? One mediator. Yan ang maling tinutukoy dyan ng Biblia sa ating pong binasang talata. So again, letter C, about the nature of God. God is one. It is one of His nature. And letter D, ito po yung sinasabi natin kanina, letter D, God is a Trinity. Pastor, tatlong Diyos? Hindi po. Iisa ang Diyos, mga kapatid. Huwag po tayo malilito. Ulitin ko, iisa ang Diyos. Amen? Subalit sa tatlong persona. Nandiyan pa po ba kayo? Amen. Yan po yung tinatawag na Trinity. Meron pong sinabi rito si Ryrie Wrights. Sabi niya, there is only one God, but in the unity of the Godhead, there are three eternal and co-equal persons. At yan nga po yung tinutukoy po nating Trinity. The same in substance, but distinct
in substance. When we say distinct, ano ibig sabihin? Naiiba. Amen? Distinct in substance. No? At sabi naman ni Robert Culver, two expressions have been traditionally employed to designate certain inner relations between the Father and the Son, and the Father and the Son with the Spirit. These two expressions, kasunod po tayo, there are the eternal generation of the Son by the Father and the eternal spiration. When we say spiration, process. Nandiyan po ba kayo? No? Precision pala, precision. O pag-ikot, no? Of the Spirit from the Father and the Son. They began to be employed about the time of the Council of Nicaea in AD 325. No, yan po'y ayon kay Robert Culver. No? At ayon naman kay C.C. Ryrie, na yung binasa po natin kanina, there is only one God, but in the unity of the Godhead, there are three, ulitin ko po three eternal and co-equal persons. Nakakasunod po tayo? Nakakabatid? Nakakasunod po tayo? Okay. So, meron pong tinatawag na false views concerning the Trinity. No? At meron pong dalawa rito na tinutukoy ang ating pong pag-aaral. Letter A, this is about the error of tritheism. Ano pong ibig sabihin nyo? Anong ibig sabihin po ng bagay na ito? This says that the Trinity consists of three separate but cooperating gods. No? Ulitin ko po. Ito po yung error. No? Yung tinatawag na false view concerning the Trinity. Ano po yung letter A? The error of tritheism. Ano nga po yun? Sabi nito, this says that the Trinity consists of three separate but cooperating gods. No? Binubuo ng tatlong Diyos. No? Sabi nito, this consists, the Trinity consists of three separate but cooperating gods. No? Tatlong Diyos na nagtutulungan. Ito po yung tinatawag na the error of tritheism. At ito po'y isa sa maituturing na maling pananaw pagdating po sa tinatawag na Trinity, mga kapatid. No? Nauunawaan po namin. Ano nga po yung una? The error of tritheism. No? Anong ibig sabihin ng tritheism? The Trinity consists of three separate, take note, three separate gods. No, yan po ang ibig sabihin ng tritheism. No? Pero ito po ay iba sa tinutukoy po ng Trinity, ng Biblia na Trinity, mga kapatid. No, kaya ito po ay maituturing na isang maling pananaw, no, patungkol sa pag-aaral sa doktrina ng Trinity. And letter B, yung tinatawag po na the error of modalism. Again, letter B, yung tinatawag na the error of modalism. Ano pong ibig sabihin yan? Ay sa ating pag-aaral, according to this view, there is but one God who simply reveals Himself through, take note of this, through three different modes. No? There is, ulitin ko po there is one God who simply reveals Himself. No, ito po yung tinatawag na error of modalism, Tandaan po natin, error of modalism. Ano pong ibig sabihin yan? There is but one God who simply reveals Himself through three different modes. No? Roles. For example, no, isang halimbawa po dyan,
yung isang tao, halimbawa, tatay o lalaki, no? Halimbawa, ako ay pag nasa bahay, tatay ako at asawa o may ako yung husband ni Sister Ivy. Pero pag sa church, ako po ay pastor. Although pastor pa rin naman po ako pag nasa loob ng bahay. No? Pero yun po ang makita nating isang halimbawa nung tinatawag po na modalism or error of modalism. No, yun po ay isa sa maituturing na false view when it comes to the doctrine of Trinity. No? Ayon sa nature ng Diyos na tinatawag nga po natin na Trinity. Nauunawaan po natin mga kapatid. Error of modalism. No? Bigyan ko po kayo ng isang halimbawa. No? Halimbawa, sino ba ang rito? Yung merong multitasking na halimbawa, ako ulit, no? Kunyari, ako yung tatay, paglabas ko sa bahay, papasok ng trabaho, ako yung isang empleyado. Tama? Pag ako naman ay Brito, kapag ako naman ay halimbawa, may business ako, pumunta ako sa aking business, ako yung boss. Something like that. Nakukuha niyo po yung logic, mga kapatid. No? Yan po yung isa sa mga illustration na makita po natin na tinutukoy po dito sa ating pag-aaral. So, again, letter B, the error of modalism. Dalawa po yung tinatawag po nating false view when it comes or concerning the Trinity. At yan po yung under ng ating number 1 about the false views concerning the Trinity. And number 2, this is about the proposed illustration. Again, proposed illustration demonstrating the Trinity. So ano po ba itong mga illustration na pwede po nating gamitin pagdating sa pagtuturo po ng Trinity. Sabi nito, throughout church history, various illustrations have been offered to demonstrate the Trinity. 7 such examples are as follows. Ano po ba itong 7 ito? The first 4 are totally unscriptural, while the final 3 possesses some limited possibilities. So ano po ba ito? Itong 7 ito. Tingnan po natin. Letter A. Yung tinatawag na 3-leaf clover. Nakakita na po kayo noon? Yung bulaklak na 3 lang yung petals. Diba? Ilan yung petals? 3, siyempre. Pero sila'y nasa isang tangkay. Tama ba? Tangkay? Isang bulaklak. Yun ang tama siguro. Nasa isang bulaklak, pero 3 ilang petals? 3 petals. Yan ang letter A. This is one of the proposed illustration na makita po natin. Letter B is yung tinatawag na the 3 states of water. Ano po ba yun? Yung mga magagaling sa science. Solid, liquid, gas. Ano yung gas? Vapor. Yung vapor. Okay. So, yun po ang tinatawag na 3 states of water. At ito pong illustration nito ay isa po sa mga proposed illustration na sinasabi po dito sa ating pag-aaral na maaari po natin gamitin as illustration when it comes to the nature of God, which is Trinity. No? And letter C, ano ba po makita natin? Yung tinatawag na threefold nature of man. Yan po letter C. Threefold nature of man. Ano po yung threefold nature of man? Yung tinatawag na trichotomus. Ano po yung?
body, soul, and spirit. Ilan yun? 3. Pero ilan tao? Isang tao. Merong katawan, merong kaluluwa, at merong espiritu. Pero ilan? Isa lang. Isang tao lang. Nauna po natin mga kapatid. Yan po ibig sabihin ng Trinity. Amen? One God in 3 person. O, ano pa po? The 3 parts of an egg. No? Ano ba yung 3 bahagi ng itlog? Yung shell, white, tsaka yung egg yolk. No? Ito po yung 4 na scriptural illustration. Pero yung 3, the final 3, na may tinatawag pong limited possibilities na magamit po natin sa as an illustration pagdating sa pag-aaral po ng doktrina ng Trinity. Letter A is yung tinatawag po na letter ano na po tayo? Letter A. The nature of light. No? Consisting of 3 kinds of rays. Number 1, chemical rays. Number 2, light rays. Number 3, heat rays. No, pero ilan yun? Diba kapag suminag yun, isa lang naman sila? Diba? Ano yung chemical rays? Yun yung ano yun? Rays that are invisible and can neither be felt nor seen. Yun po yung chemical rays. Ano yung light rays? Ito, visible, nakikita. Rays that are seen but cannot be felt. No? Ano yung pangatlo? Yung heat rays. Rays that are felt but never seen. Ayan po yung 3, ano bang maring itawag dito? Elements ba? Hindi, no? 3 kinds of rays. Yan po description dito. At ito pong illustration na ito ay isa rin sa mga proposed illustration na maring gamitin pagdating po sa pag-illustrate ng Trinity. At panghuli, teka, pang-ilan na ba? Pang-anim. Sabi po natin ito, di ba? Letter F is yung tinatawag na dimensional example. Ano po ba yung ibig sabihin niya? Kagaya sa isang book. Ano bang meron ng book? Meron siyang height, width, and length. Pero, ilang book? Isa lang. Tama ba? Meron siyang height, meron siyang width, at length. Pero, ang tinutukoy ay isang book lang. Amen? At panghuli is yung tinatawag nga po na triangle. Nakita na kayo ng triangle? Baka meron pa hindi nakakakita rito ng triangle. Balik muna sa kinder. Yung triangle, yun po yung may patusok. Ilan po yung angle na meron sa triangle? Kaya nga, from the word itself, tri. No? Root word, trine. Sabihin, tatlong angle. No? So, yan po ang panghuli na makita po natin as one of the proposed illustration when it comes to the teaching or doctrine of Trinity. So, naunawan po natin mga kapatid. So, ano pong mga passage? Meron bang mga passage na nagbibigay ng emphasis when it comes to the doctrine of Trinity or about the nature of God, which is Trinity? Yes, of course, meron po tayong makikita. No? At ang una makita po natin dyan is Old Testament in Genesis chapter 1, verse 26. Buksan po natin ang ating mga Bible. Genesis chapter 1, verse 26. Okay. Again, Genesis chapter 1, verse 26. Nandiyan na po kayo?
Ano po sabi ng verse 26? And God said, let us. You see the word us? No, plural po yan. Ibig sabihin, hindi lamang iisa. No, kundi marami. O more than one. Yan ang ibig sabihin. At ang sabi ng verse 26, and God said, let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth. No? So, ito po ay isa sa talata, mga kapatid, na makita po natin na nagbibigay ng emphasis doon po sa tinatawag nating Trinity, which is one of God's nature, mga kapatid. Nakakasunod po tayo. No? So I hope na nakakasunod po tayo, mga kapatid. Ano pa po makita po nating scripture na nagpapatunay? No? In Genesis chapter 3, verse 22. This is about the expulsion from Eden, Garden of Eden. Genesis chapter 3, verse 22. Nandiyan na po kayo? Anong sabi dyan? And the Lord God said, behold, the man is what? Become as one of us. Nakita niyo po? Amen. Nakakasunod po tayo. Amen. Become as one of us. So, ibig sabihin, hindi lamang iisa. Nakita po natin. No? Nandun yung tinatawag na na salitang as, ibig sabihin higit sa isa, no? At yan po ang sinasabi diyan sa verse 22, no? Behold, the man is become one of us to know good and evil, and now lest he put forth his hand and take also of the tree of life and eat and live forever, no? At yan po ang bagay na hindi nangyari, pinintulutan ng Diyos. Sapagkat ang nakain lamang ni Adan is yung the fruit of the tree of what? Of knowledge of good and evil. Hindi niya nakain yung tree of life. Bakit? Kasi may nakabante na cherubims do. May nagliliyab, naglalagablab na espada. E pag kinain niya, magiging perfect ulit siya. Now, yung tinatawag na tree of life. Yung bunga noon. Anyway, we're talking about Trinity, no? Yung mga passage na kung saan ay nagbibigay po ng emphasis. Ano ba po? Makita natin. Buksan po natin sa Genesis chapter 11, verse 7. Genesis chapter 11, verse 7. Yan, nandiyan na po kayo. This is about the Tower of Babel. Ano po sabi sa verse 7? Go to, let us, you see the word us again. Let us go down and there compound their language, that they may not understand one another's speech. So makita po natin ulit dito yung ano ba ang tawag doon? Pluralism. Tama po ba? O yung word na kung saan ay nagpapakita po ng higit sa isa. Yung word na us. Yan po ang makita natin sa verse 7. Go to and let us go down. Pastor, wala namang binanggit dyan na Son or Holy Spirit. No? Wala namang binanggit dyan na Jesus Christ. Nandiyan po ba kayo? Anyway, magamat walang binanggit dito, mga kapatid, pero makikita po natin na ito'y nagbibigay ng emphasis. No? Sino ba ang kausap ng Diyos dito? Pastor, baka mga anghel. Possible. Pero mga kapatid, yung ating pag-aaral kung sino kausap ng Diyos dito, no?
makikita po natin yung existence, no, ng Spirit of God at nung ating Panginoong Kristo. Yung tinatawag na pre-existence. Nandiyan po ba kayo? No, kaya nga minsan magtataka kayo sa pananalita ng Panginoong Kristo during the New Testament times at yung during His earthly ministry, no, na magsasabi ang Panginoon na wala pang lahat yung foundation, nandun na siya. No? Wala pa si Abraham, nandun na ako. Nandiyan pa po ba kayo? Yun po ay nagbibigay ng emphasis, mga kapatid, about the pre-existence of the Lord Jesus Christ. No? Even in Genesis chapter 1, ang tanong, nandun na ba ang Panginoon Kristo that time? Buksan niyo po. Genesis chapter 1 verse 4, verse 3. Ano po sabi ng Bible? And God said, let there be what? Light. And there was what? Light. And there was light. Sino ba yung light? Jesus Christ. The Lord Jesus Christ. No? Kaya makita po natin sa pasimula pa lamang, mga kapatid, naroon na po yung pre-existence ng ating Panginoong Kristo. Hindi lamang po yan. Maging yung Espiritu ng Diyos, makita po natin. Tingnan niyo po sa verse 2. Nandiyan na po kayo? Genesis chapter 1 verse 2. Nakita po natin. Ang sabi diyan, and the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep, and the Spirit of God moved upon the face of the waters. So sa creation pa lang, mga kapatid, makikita po natin na nandun na po yung Trinity. No? Yung tinutukoy na one God in three person. Nandiyan po ba kayo? Yung tinatawag na unity in the Godhead. Makita po natin dyan. So ano pa po ang scripture na makita po natin? Actually, marami pa po ito, no? Siguro, anong letter na po tayo? G. Letter D. Pangilan na po yun? Pang-apat, no? Yung scripture na binanggit ko po. May letter kasi yun. Hindi ko lang nabanggit. Pang-5. So, letter E. So, letter E na po tayo. Apat lang po. Medyo mahaba pa ito, no? Kung ating... Siguro, dyan na muna po tayo titigil sa letter A. Ano nyo po yan, tandaan nyo po, nalagyan nyo po ng... at ipagpapatuloy po natin ang ating pag-aaral sa susunod na linggo ng hapon. Dahil tayo may fellowship pa pala, naalala ko. Okay, so, dyan na muna po tayo.